Latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Oras sa buong kapuluan, 3 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Isang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome po tayo sa ating programang Kalinga Hatid ng Red Cross dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at ngayon po ay ika-9 ng Pebrero taong 2025. Kamusta po ang bawat isa sa inyo? At inaanyayahan namin po kayo hanggang 4:00 po tayo ng hapon ha. Tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas 738 kHz, tayo napapanood Facebook Live, Radyo Pilipinas Facebook page at Kalinga Hatid at napapanood din po tayo sa Digibox 43 to 45 ha. Sa TV yan ha, TV. At syempre nais nating pasalamatan ng bumubuo ng ating programa mula sa Presidential Communication Office ang ating Dr. Cesar Chavez, ang ating station manager si Sir Alan Alanigue, syempre ang ating Director Fernando Dido Amparo, siya po ang direktor ng Presidential Broadcasting Service at syempre ang iba pa nating kasama si Ray Sampang at si Sir Maki at sa technical side Sir Oli Lopez at si Ma'am Joy Timidan at sa Philippine Red Cross ang ating Chairman and CEO Richard J. Gordon, kasama yan ng ating Vice Chairperson Gobernador Corazon Alma de Leon, kasama po yan ng ating Secretary General Dr. Gwen Pang at iba pang Board of Governors at mga chapter administrator natin sa mahigit 100 chapters sa buong bansa, kasama ng kanilang mga board of directors, Red Cross 143 at Red Cross Youth. Okay? Special ang ating talakayan ngayon dahil syempre Peb-ibig nga tinatawag nila ha. Kaya ilang days na lang. 5 days na lang ha. Valentine's Day na. Sino yung mga may ka-date dyan? Okay, hindi na natin patatagalin pa. Mga kasama natin via Zoom ang ating laging kasama, ang ating Vice Chairperson, Governor Corazon Alma de Leon. Magandang hapon po, ma'am. Yes, magandang hapon. Pasensya ang boses ko medyo kulot, no? Pero babasahin ko yung message ni Retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. na para sa ating programa. On this beautiful Sunday, the 9th month of the love, February, let us never forget the true joy, happiness, and peace come from trusting that God is always with us to watch and guide us. He has plans for each one of us, plans for our welfare, and a future full of hope, never for woe. God always gives us the best in this world, so let us always be in our best and embrace every moment with faith and hope and the miracle of love and all that is just, true, good, and beautiful. Thank you very much, Retired Chief Justice Hilarion Davide Jr. At saka tuloy-tuloy na tayo sa programa. Ang guest natin, nandito na si Dr. Christy Monina Nalupta, Assistant Secretary General for Programs and Services and Director as well for National Blood Service, Philippine Red Cross. And we also have our volunteer blood donor, Major Richard A.B. Rivera, PAFR Executive Officer, 222,201st Reserve Primary Pilot Training Squadron, Philippine Air Force. Maraming salamat at simulan natin ang pag-greeting sa kanila. Siguro si Dr. Monina muna mag-greet dahil ang purpose ng program natin ay mga programa ng Philippine Red Cross Blood Services ngayon 2025.
Go ahead. Yes, magandang hapon po at sa mga nakikinig at nanonood po ng Kalinga-Hatid ng Red Cross. Good afternoon, Governor Cora Alma de Leon and Sir Richard, magandang hapon po. Salamat po sa paanyaya niyo po sa amin ngayon. Siyempre, sisimulan natin. Greetings muna kay Major Richard Rivera dahil malaga ang kanyang papel ngayon bilang volunteer blood donor. Go ahead, Major Richard. Magandang hapon ho, Ma'am Cora and Doktora Nalupta po. Isang magandang linggo sa lahat and then happy po ako na invite ulit po sa inyong programa. Thank you, Ma'am. Kitang-kita ngayong sa likod ninyo yung mga plaque ninyo na Yes hindi po, yes po. mabilang sa likod ninyo. Thank you very much. Welcome Unang-una, ano-ano ang mga nakamit ng PRC Blood Services noong nakaraang taon 2024? Kasi beginning pa lang tayo ng 2025. Siguro si Dr. Nalupta muna ang magpaliwanag, no? Kasi yun ang palagi nating inaabangan. Ano na yung mga awards na natanggap? Go ahead. Doktor, Wala kang audio. nakamute po. Oh, sorry po. Ma'am Cora po, ang ating, actually it's not an award but masaya po akong i-report na nakakalap po ang Philippine Red Cross ng more than 588,000 blood units, no? Mula sa ating 108 Red Cross chapters noong nakaraang taon. So, yan po ay mas mataas ng 9.5% kumpara sa year 2023. So, and that's about yung share po ng Philippine Red Cross sa national requirement ng bansa natin na 1.1 million annually ay tumaas na po na naging 52% na po ang share ng Philippine Red Cross. So I think more than the award, ito pong mga nakalap nating dugo magmula sa ating mga magigiting na blood donors katulad ni Major na nandito po ay nagpapasalamat po ang pamunuan, headed of course by ang chairman po natin, Richard J. Gordon, ang ating Secretary General Gwendolyn Pang, and si Ma'am Cora na siya po ay ang ating kasama ngayon dito sa Kalinga-Hatid ng Red Cross, at the rest of the members of the Board of Governors and the directors of the different chapters po. So ang ikalawang tanong na nakalagay sa akin, nadagdagan ba ang mga blood facilities ng Philippine Red Cross? At kalakip nito, nadagdagan ba rin ang mga new blood donors ng Philippine Red Cross for 2024? Kasi siyempre ngayon lang nagbubukas ang 2025. Siguro, answeran mo yan bago natin tanungin si Major Richard Rivera para as volunteer blood donor. Go ahead. Yes po, ma'am. Kasabay po ng pagtaas ng ating blood supply in 2024 ay ang pagbubukas ng ating facility or ang blood collecting unit and blood station natin dito sa Silang, Cavite. Ang Cavite po ay napakalaki pong ang populasyon dyan at napakalaki po ng area. So, madami rin pong nangangailangan ng dugo. So, from different districts ng Cavite, nagbukas po tayo sa Silang Cavite para maserbisyuhan po ang ating mga pasyente sa bandang part ng Silang Cavite papuntang Batangas po. So for 2025 po naman, naka-schedule po tayo ngayong taon na buksan ang ating facility sa Santa Rosa, Laguna. Ganun din po, marami po ang populasyon ng Laguna, so marami rin po ang mga ilangan dyan. At magbubukas na naman tayo ng isang blood center sa Vermosa, sa Cavite rin po yan, sa may Bacoor po.
Mm. So yan po Very ang much. pwede Bago nating natin share. na paghintayin ang ating blood donor guest, no? Gusto natin tanungin sa kanya, gaano nakatagal ang inyong pagsasagawa ng blood donation sa Philippine Red Cross? Kaya kayo nandito ngayon, ino-honor din kayo. Major Richard Rivera. Matagal na ho ba kayo na pag-blood donor sa Philippine Red Cross? Ma'am Cora, nag-start po ako, ma'am, August 21, 1994 po. Wow. So, last year po, 30 years na po ka sa blood donor. Mismo din si Dr. Analupta was one of the, ma'am, nagbigay ng parangal din sa akin. Tsaka kayo din po, nung kayo ay naging governor po, isa ako sa mga bumoto po sa inyo nung governor po kayo. Tapos sa 30 years ko po na blood donor, ma'am, witness po din ni Dr. Analupta diyan sa National Blood Center po sa Red Cross. Ang aking halos po 30 years na dedication and passion po bilang blood donor po. Siyempre, ang tanong naman, ano ang nag-udyok sa inyo na voluntaryong magsagawa ng blood donation sa Philippine Red Cross? Kasi kahanga-hanga ko talaga yun. So, what motivated you to become a voluntary donor? Nag-motivate yan, ma'am, sa aking sitwasyon po. It was a spiritual encounter with the Lord when my eldest son was just 1 year old po, was stricken with stage 3 dengue. So bumaba po kanyang platelet. At that time, I was already in the Air Force and then nasa Makati Hospital siya, Makati Medical. So I went to the chapel po ng Makati Medical Center and then I made a solemn vow to the Lord to spare my son, and I made a solemn promise to the Lord that I will donate for the rest of my life. And ngayon po, sa 30 years ko naman, yung aking panganay, mag-30 years na ngayong March 4. Kaya po, it's a solemn spiritual encounter with the Lord. And then kahit po pag-donate, every 2 weeks po ako sa apheresis, and then I started conventional. So ano po yan po, walang humpay dahil po yan ay spiritual encounter ko po sa Panginoon, at yan po ay a solemn vow that I have to keep until I donate po. Yes. Kahanga-hanga talaga namang palagi tayong may annual celebration para i-honor yung mga awardees. Balik ako kay Doktora Analupta. Ano naman ang layunin ng pagdagdag o expansion ng blood facilities ng Philippine Red Cross? Kasi sabi mo na-achieve na natin ang 52%. Obviously, naging sapat ba noong nakarang taon ang pangangailangan sa dugo ng mga kumukuhang pasyente ng Philippine Red Cross, at bakit? Medyo detalyadong tanong ito, no? Dahil maraming nagtataka bakit talagang priority ng Philippine Red Cross yung blood service na hinahawakan mo. Go ahead, Dr. Analupta. Yes, ma'am. Of course, ang ating layunin, bakit tayo nagpaparami ng ating pasilidad ng Philippine Red Cross blood services. Unang-una po yung access ng dugo ng ating mga pasyente, no? Gusto natin ilapit yung ating dugo sa mga pasyente sa pamamagitan po ng pag-establish ng mga facilities po. Pangalawa po, hindi lang naman sa pag-establish ng facilities, may estratehiya rin po tayo na kung saan po ay pwede tayong nagdi-deliver ng dugo, no, sa mga ospital. So that's also one way of really providing immediate care through the access of blood supply, makukuha agad ng pasyente po, no. And then po yung partnership po natin sa mga iba't ibang ospital, pinapaigting din po natin yan para mas mabilis po na makarating ang dugo at maisalin sa pasyente. So yun po, lagi po nga sinasabi ni Chairman na kailangan na nobody should be turned away because of lack of blood supply. So sa madaling salita po, ma'am, kung ang ating facility po ay
we lack those facilities, meron po tayong hindi matutugunan na pangangailangan. So isa rin po yan kung bakit po tayo nagdadagdag ng mga facilities. At we ensure that every facility that we have po ay dapat mayroong laman ng dugo ang kanilang blood bank refrigerator. Never po na tayo dapat ay magkulang, no? Or kung meron mang kahirapan sa donate ng dugo or pangangalap ng dugo, kung meron mang hindi matugunan sa isang facility, ang ginagawa po natin dyan ay hindi tayo tumitigil. Nagne-network po tayo sa ibang facilities, no? We provide them the extra mile at kinakausap natin at nagre-reserve po tayo ng dugo sa ibang pasilidad para naman hindi mahirapan ang ating mga pasyente. Doktora? Alam mo, correct ka dyan. Doktora, kasi particularly nung the years na we had a COVID, ay talagang ang demand for blood was higher. And ako as the Red Cross governor na COVID sa PGH, para sa akin, napakahalaga talaga yung pagkakaroon ng dugo, no? Gov Cora? So, yes, go ahead. Gov Cora, mayroon lang tayong konting pagbabago sa ating programa. 3 beses na tayo magkakaroon ng commercial break at una na po ito. Magbabalik po tayo sa ilang mga paalala. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Talagang nakikita na sa Clark Freeport Zone ang nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapabuti ang public transportation sa ating bansa. Ipinagmamalaki ng Clark Development Corporation ang modernong Clark Loop bus system. May Wi-Fi ito at gumagamit ng fully cashless payment system na Beep Card. Isa si Levy Ann Ramirez, commuter na mula sa Mabalacat, Pampanga, sa mga pasaherong na i-enjoy ang pagbiyahe sakay ng Clark Loop. Mas convenient po siya, tapos po mas comfortable po kami kasi may aircon, tsaka AC po siya gamitin. Pangako naman ni Pangulong Marcos Jr. We will continue to invest and improve on our transportation systems as well as to pursue more projects in the years to come so that Filipinos can gain greater access to places of work, commerce, recreation, and other vital areas. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Binuksan ng Clark Development Corporation ang isang one-stop processing center. Layon nitong ihatid sa mamamayan ang mga serbisyo ng gobyerno ng mabilis at walang hirap, gaya ng iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Services must be fast, projects must be completed on time, deadlines must be met per schedule. Kabilang sa mga opisinang nagsisilbi sa pasilidad ay ang Pag-ibig Fund. Inihayag naman ni Presi, isang manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone, ang kanyang naging karanasan.
Yung naging experience ko po dito sa Pag-ibig, one-stop Clark, napaka-ayos po ng pagpaprocess po nila at napaka-babait po ng mga nagpaprocess po ng mga loans namin. Halos po wala pong pila yung pagpaprocess po nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Baon sa utang sa pang-araw-araw. Problema pa ang baon sa eskwela. Sa pamamagitan ng tulong-dulong, ginhawa na ang bigay nito sa mga estudyante. There are almost 800,000 young Filipinos in both public and private universities who are receiving the tertiary education subsidy and the tulong-dulong program. Ito ay dagdag na ayuda between 15,000 and 20,000 per school year for the day-to-day expenses of our students, pamasahe, pagkain, libro, etc. Sa CHED, walang maiiwanan dahil kapakanan ng estudyante ang nangunguna. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4 Pilot 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Gusto mo bang dagdagan ang iyong skill? How about matutong mag-welding? Tulad ni Darwin na 11 years ng technician at this time, change career siya sa welding sa tulong ng TESDA. Nainganyo ako mag-welding. Since mahilig naman ako mag-fabricate, yun nga lang, more on sa kahoy. Gusto ko siyang i-level up pa. Akala ko dati, ganun-ganun lang. Ididikit mo lang yung bakal, yun na yun. Pero hindi eh. Nung pumasok ako sa TESDA, mas lumawak pa yung knowledge ko regarding dun sa bakal. Tinry ko lang po sana na, kumbaga, habang hindi pa nakakahanap ng work. Tapos hindi ko expected na, yun nga po, na maging trainer po, welding instructor po dito sa TESDA. Ang pag-upskill ng mga kagaya ni Darwin, BBM admin goals yan. Ikaw, ready ka na bang matuto pa? Rest assured that this administration will continue to ensure the sustainability of jobs, upskilling and reskilling of our workers to maintain the productivity and the edge of our labor force and our economy. With our unity and cooperation, I'm certain we will not only survive, but thrive in the evolving job market, ensuring no Filipino is left behind as we move forward. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts.
National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives at party list representatives at local government officials gaya ng governor, mayor, board members at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa at dito po sa Philippine Red Cross, meron po tayong gaganaping sa ika-22 ng Pebrero dito sa may covered court ng Barangay Malasin, San Jose City, Nueva Ecija. Magkakaroon po ng kauna-unang First Central Luzon Eagle Region Dugong Agila Health Caravan po yan mula alas 8 ng umaga. At syempre yan ay sa pakikipagtulungan at syempre kapartner natin ang Fraternal Order of Eagles, kasama po ang syempre ang ating Philippine Red Cross at ang ating chapter dyan sa Nueva Ecija. Okay, nagbabalik tayo, Gob Cora. Sige, ang tanong ko kay Doktora Nalupta, ano na ang naging challenges na naranasan ng blood services ng Philippine Red Cross nung nakaraang taon? And previous to that, natanong ko na yung panahon ng COVID dahil isa ako sa na-COVID pero hindi naman ako nangailangan ng dugo. Pero alam ko na doon na naging challenge kay Dr. Nalupta na how to meet the demand for blood service. Go ahead, Dr. Nalupta. Thank you, ma'am, for your question po. Of course, ang ating mga challenges na ating tinugunan nung nakaraang taon, kung maaalala nyo, ma'am, nagkaroon ng surge ng dengue sa iba't Yes. ibang parte po ng ating bansa, no. So mas mataas talaga ang pangangailangan for platelet concentrate. So yon, isa sa mga challenges talaga yung mga panawagan, no, ng ating blood donations from our blood donors po. So napakahalaga po, katulad ng programa ninyo na tayo po ay matulungan para manawagan sa ating mga blood donors sa panahon ng pangangailangan, lalo na po aside from yung meron po tayong outbreak ng dengue, in times where we are on a holiday, like po yung ating Christmas break, no? Yung Christmas break natin ay nag-extend po hanggang parang nasa holiday mood pa rin po hanggang month of January 2025. So nahirapan din po tayong mangalap ng dugo sa panahong iyon. Mabuti na lang po at napakarami ng sangay ng Philippine Red Cross nagtutulong-tulong para magbigay po, mangalap ng dugo sa iba't ibang sangay ng ating chapters at dinadala po kung saan may pangangailangan, lalo na dito sa National Capital Region. So basically, ma'am, ang challenge talaga ay yung ipaunawa na ang dugo ay na pangangailangan ng dugo ay tuloy-tuloy at pangangailangan din po na ang ating mga donors na mag-donate ng dugo regularly, katulad po ni Major na nakakuha na po ng highest award, Platinum Award sa Philippine Red Cross. Talagang ilang beses na siyang nabigyan ng parangal dahil sa kanyang pagdodonate ng dugo. Kung maaalala nyo, sabi po kanina ni Major, 30 years of blood donation. Mas marami pa ho yung kanyang taon sa pagdodonate kesa sa serbisyo ko sa Philippine Red Cross. Kaya nagpapasalamat po talaga tayo kay Major Rivera po. Babalikan natin si Major Rivera dahil siguro ang tanong na palagi namin tinatanong, unang-una, nag-udyok
nakwento na niya dahil ang anak niya ay nangailangan, ano. Pero ano ang pakiramdam sa tuwing ikaw ay magdo-donate sa Philippine Red Cross? Yung feeling mo, Major Rivera? Thank you, ma'am. For every blood donation, Ma'am Cora, for me is always a miracle po. A miracle na pumasa ka po dahil po ang pag-donate ng dugo po sa Red Cross, dadaan po kayo sa isang stringent na blood examination po for every blood donor. And then for every na pumasa naman po ang isang blood donor po, it's a self-fulfillment to donate blood po so that others may live po sa tulong ng inyong dugo. With blood donation po, with your being a blood donor, has so many benefits po in our health po. Kaya ako po, kahit ongoing 56 years old po ako, pero isa sa mga mabuting benepisyo ng pag-donate ng dugo is delaying the aging process po, lalo na sa mga lalaki. So, talagang for me po, it's a miracle. It delays the aging process. It keeps a blood donor away from cardiovascular diseases po. And that is, according to the studies, 88% po yung benepisyo ng isang blood donor na hindi magkasakit sa puso. Of course, kasama yung disiplina sa pagkain din po, no? Dahil bawal yung sobra na kinakain dahil tataas yung ating mga vital signs ng ating dugo. Then, pag nag-donate kayo ng dugo po, parang nagpa-complete blood count na po tayo. Alam po natin ang ating state of health ng ating dugo. Nakalibre ka ng complete blood count na examination, nakatulong ka pa sa kapwa-tao. And then, better emotional health po kasi sinabi ko kanina, self-fulfillment, Ma'am Cora. And then, pag natapos yung isang conventional mo na mga apheresis, parang happy po ang feeling after blood donation po. And ito rin po ay naka-regulate ng ating blood pressure po, no? Maging normal po ang ating blood pressure kahit blood donor po. Then it maintains a healthy liver po, no? Isa sa mga bagong studies po ng blood donor. It also detoxifies po the process in our body. Kaya parang nag-detox ang ating katawan by means of blood donation po. It also regulates the body weight po and stimulates stem cell production in our body. Marami po ang benepisyo na mag-donate ng dugo po, Ma'am Cora. Gov Cora? Thank you very much. Edison, meron ka bang idadagdag? Hindi, Gov Cora, kasi meron tayo. Magbe-break ulit tayo. Magbe-break po tayo. 3 beses po tayo magbe-break sa ating program. Yan ang pagong pinapatupad dito. Kaya sa sunod, kailangan sumunod. So, magbalik po tayo sa ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Matapos ang halos 6 na dekada, ang Pilipinas muling babangon na. Patunay dito ang mahigit 194 billion na nadagdag na asset sa ating bansa. Mas marami kasing asset, mas maraming proyekto sa ilalim ng Build Better More program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. We must aspire to build better, more. Patuloy natin pagsisikapan na marami pa tayong may aahon mula sa kahirapan. Ang misyon na ito ng ating Pangulo, isinasapuso rin ng Philippine Reclamation Authority sa paglulunsad ng mga proyekto, pati na sa pagbibigay ng trabaho. Let us not just build roads, let us build connections that will unite and bring us closer than ever, and create pathways that will be the stream through which our vibrant society will pulse. That is the vision of a bagong Pilipinas that we are striving to build. Tunay na mahirap ang lahat sa umpisa. Kaya sa laban para sa kaunlaran, wala tayong iiwan. Sama-sama tayong babangon. Alam ko rin
na ang bawat isa sa inyo ay ginagawa ang lahat ng inyong makakaya upang patuloy na harapin ang lahat na pagsubok sa kasalukuyan. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang bawat tagumpay ng Subic Bay Metropolitan Authority mula sa paggamit ng Subic Bay International Airport bilang gateway ng pambansang komersyo ay isang napakahalagang pamamaraan upang ating makamtan ang bagong Pilipinas. In terms of the employment generated, we are able to generate 50,000 workers related to logistics, shipping, and airport-related business. Right now, the Subic Bay International Airport is being utilized as a gateway for logistics business and for military use. But in addition to that, we are also a home to maintenance, repair, overhaul of corporate jets. And we have 4 locators engaged in aviation training. Ang patuloy na pag-unlad ng mga institusyong panghimpapawid ay ang maghatid sa atin tungo sa bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Bilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tanggapan ng gobyerno. Bawal ang tamad at makupat sa pamahalaan. Walang puwang ang mga mabagal at sagabal sa serbisyo publiko. Kaya sa One Stop Processing Center ng Clark, posible ang mas mabilis na pakikipagtransaksyon sa mga pampublikong tanggapan. Tampok dito ang mga frontline services para sa mga nagtatrabaho sa loob ng Clark, Freeport and Special Economic Zone. Nagbigay patunay rito si Precious Evangelista na isang first-time job seeker. Mabilis lang din naman po kausap yung nag-asikaso po sa akin and mabilis ko lang din po nakuha yung PhilHealth card ko po. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destination sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay nga naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Naglunsad ng maraming proyekto sa ilalim ng Infrastructure and Facility Development. Mula 2022 hanggang May 2024, 6,082 na proyekto sa Health Facilities Enhancement Program ang nakumpleto ng kagawaran, 2,899 sa primary care facilities, 631 sa LGU hospitals, 2,203 sa DOH hospitals at 349 sa iba pang healthcare facilities. Naisabatas noong August 2023 ang Regional Specialty Centers Act na nagbigay daan sa pagtatayo ng 27 bagong specialty centers na higit 29% na target sa taong 2024 sa buong Pilipinas. Layunin ng Department of Labor and Employment na bigyan ng tulong ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. At ang programang Tupad ang isa sa mga sagot dito. Ayon kay DOLE Secretary Bienvenido Laguesma,
mahalaga ang tupad, lalo na sa panahon ng kalamidad. Ang tupad ay tulong panghanap buhay para sa disadvantaged at displaced workers. At napakahalaga niya lalo na sa panahon ng kalamidad. Ito ay nagbibigay ng temporary employment sa ating pong mga kababayan at manggagawa na naapektuhan, providing temporary employment for a period of minimum of 10 days and maximum of 90 days, depende sa public works na ginagawa. Gaya ng Bicol Region na naapektuhan ang kabuhayan dahil sa sunod-sunod na bagyo, natulungan ng Tupad Program ang libo-libong Bicolano. Ang natulungan ng Dole Regional Office 5 or Dole Bicol ay umaabot na sa 270,000. Kung i-convert natin yan sa buong package na 4,350, aabot na sa 1.1 billion pesos or more, no? More than a billion ang infusion ng national government dito sa Department of Labor and Employment Regional Office 5 para sa ating emergency employment program. Isa lamang ang tupad sa mga sinusuportahan ng Administrasyong Marcos at magpapatuloy ito para sa pagbangon ng mga Pilipinong biktima ng sakuna. Umabot sa 3 trilyong piso ang halagang nakolekta ng BIR noong 2024, ang pinakamataas sa loob ng 2 dekada. Ito ang pagmamalaking ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2025 BIR National Tax Campaign Kickoff. Ang buwis ng ating inihulog noong nakaraang taon ay katumbas ng lagpas na 1 milyong bagong paaralan, 100,000 at 90,000 kilometro ng kalsada, o di naman ay ang 167,000 rural health facility. Dagdag ng Pangulo, dapat ipagmalaki ng lahat ng kanilang ambag na naibibigay sa bansa sa pamamagitan ng pagbabayad ng tamang buwis. Sa ating mga kababayan, sa bawat buwis ng ating tapat na binabayaran, tayo ay hindi lamang nag-aambag sa kaban ng bayan, tayo rin ay nagtatayo ng isang maunlad na Pilipinas. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Okay, nagbabalik po tayo sa ating programa Kalingang Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Gob Cora? Yes, nag-aantay na yung mga nakikinig sa atin sa tanong na ano-ano ang proseso kung paano makakapag-donate ng dugo sa Philippine Red Cross. Ano-ano ang kwalifikasyon, kasi pinakita na ni Major Rivera kung ano talagang masusing pag-aaral. Pero kay Doktora Nalupta, kasi ang iba akala nila, ang unang-una akala nila ang dugo ay binibili. Ang dugo ay hindi binibili. Ang binabayaran ay yung proseso. So ipaliwanag mong muli, kasi isa na lang tanong ko sa iyo dahil baka maubusan tayo ng oras. Dr. Nalupta, ikwento mo paano ang ating pamamaraan para matiyak natin na ang dugo ay hindi binibili, yung proseso ang binabayaran. Go ahead. Thank you very much, Governor Cora. Ang dugo po, tama po yung sinabi niyo, ay although binigay ito ng libre, ito po ay pinoproseso para makakuha tayo ng isang kalidad at safe na dugo na itatransfuse sa ating mga pasyente. So once nakakuha po tayo ng dugo, ito po ay tinetest natin sa 5 klaseng infectious disease test like HIV, hepatitis B, hepatitis C, malaria, and syphilis. So gumagamit po tayo at bumibili po tayo ng reagents para matest po natin at masiguradong malinis ang ating dugo. So aside from that, pinoproseso po natin ito para mahati-hati po ang isang whole blood na maging red cells, maging platelets, maging plasma, maging cryoprecipitate na binibigay po sa iba't ibang klase ng diseases. Okay? So ito po ang sinasabi nating blood processing fee. That's why we charge fees
para makarecover na or ma-recover po natin ang ginastos ng Philippine Red Cross at patuloy po tayo makakapag-operate at maninilbihan po para sa mga nangangailangan ng dugo. At ang chine-charge naman po nating blood processing fee ay naaayon naman po sa regulasyon ng Department of Health. Hindi po tayo sumusobra sa pag-charge ng fees sa mga may mga kakayahang magbayad ng dugo. However, ang ating Chairman Richard Gordon ay nag-develop din, nag-establish ng ating Blood Samaritan Program in 2006, no? Na kung saan at that time ang ating Secretary General po ay si Governor Cora De Leon. Ito yung Blood Samaritan Program para tugunan ang pangangailangan ng dugo ng mga walang kakayanang magbayad ng blood processing fee. So, nagre-raise po tayo ng pondo at inilalagay natin sa Blood Samaritan Program. Subsidy po ito sa mga indigent patients na mga kailangan ng dugo. Wala na po silang babayaran na blood processing fee. Doon po natin kinukuha ang kabayaran. Gastos. Yeah. Gastos po. Mm-mm. Salamat, Gov. Tama naman kay Major General. Ramdam mo naman tuwing ikaw ay magdo-donate sa Philippine Red Cross. Kasi unang-una, hindi binebenta ang dugo. Ito ay kusang loob na binibigay sa Philippine Red Cross, lalo na sa mga chapters na nangangailangan. Ikaw, General, saan ka ba, Major General, saan ka ba, saan ka nagkaroon ng pagkakataong mag-donate? Na-mention mo yung dahilan, yung anak mo ay nangailangan, pero saan chapter ka bali nakapag-donate? Do you remember? At kailan ka kung sakali? Kasi outstanding blood donor ka, naka-receive ka na ng award . Saan ka nakapag-donate? Para marinig ng mga na nakikinig sa atin, nanonood, na saan lugar ka bilang isang tunay na bayani ay nakapag-donate. Thank you, Gob. Thank you, Ma'am Cora. Ma'am, I started in the Philippine Air Force po. Sa Air Force kasi minsan mga Red Cross personnel na humihingi din ng Red Cross sa Philippine Air Force na contingent. So I was very honored po na pumasa po ako nung kadete pa po ako. Pinagpatuloy ko po yan, Ma'am, after po na officer ako. I first donated po sa Pasig Rizal chapter po ninyo. Dito sa may Mandaluyong. And then almost 80 conventional po ako doon. I reached the highest na po yung award na binigay niyo sa akin. Then Miss Lalaine Ilagan invited me for apheresis at the National Blood Bank Center, which propelled me po sa every 2 weeks or monthly blood donation po sa apheresis. Kaya po, up to this time po, 371 po yung blood donations ko po as of this time po. Aba, mahalaga yun. Kaya siguro, ano naman ang mensahe mo sa publiko sa ating programa o panawagan para pagdodonate ng dugo sa Philippine Red Cross? Kasi pag ikaw yung nagsalita, paniniwalaan nila. Dahil ang galing-galing ninyo na unang-una nakatulong sa sariling pamilya, pero bukod doon, yung dinodonate nyo, nakatutulong sa marami pa. Go ahead. Ma'am Cora, I am very honored po sa mga sa remarks po ninyo po. And then basta po nandito lang po ako. And then I am appealing to all to our valid listeners po. Try po mag-donate po talaga. It's a self-fulfillment po sa inyong katawan, sa inyong sarili po. It has a positive benefits, health benefits in our body, including our mental health. More importantly, you have shared your blood to the patients like your friends, family members, and it is an act of good Samaritan, giving back to the community and to the Lord. And si Lord na po ang bahala po sa inyo at saka sa pamilya. By sharing your gift of blood donation, you are not just giving blood, but you are giving hope for every drop of your blood to donate and be a difference of the world in someone's life by giving the victims a second chance po. Yan po ang aking fervent
And final message to all listeners po. Wow, parang pelikula. Second chance, ha? Pelikula yun. Pero last question, 10th question kay Dr. Naluta. Saan naman po sila tutungo sa mga nangangailangan ng dugo sa Philippine Red Cross? Kasi minsan galing sa private hospital, government hospital, tapos tatawag na kailangan nila ng dugo. Ano yung basic information na dapat malaman nila? Go ahead, Dr. Naluta, before we close the program. Thank you, ma'am. So, ang pinaka-basic po nating dapat tandaan ay saan at anong numero ang tatawagan sa pangangailangan ninyo. Doc, nawala audio nyo. Nakamute pa kayo? No, I'm not. Okay na siya. Can you hear me? Okay na Go po. ahead. Hello? Can you hear me? Okay na po, okay na po. Okay. Okay na. Sige, ulitin ko lang po, ang pinaka-importanting malaman sa mga gustong mag-donate ng dugo at doon sa mga ngailangan ng dugo ay ang telephone number or hotline number ng Philippine Red Cross. You may reach us at 143, dial 143. Meron po tayong call center agents sa ating operation center para po sagutin at malaman yung mga katanungan ninyo regarding our blood, regarding your request, or regarding your donation. If not 143, meron pa ho tayong isang number, it's 1158. Okay? Meron po tayong 108 na sangay ng Philippine Red Cross na kung saan po ay i-assist po kayo ng ating call center agent sa tamang lokasyon near your hospitals or near your residence po. Okay. Tapos na tayo, magpapaalam na sila. Opo. Yung greetings na lang ho. Start tayo uli with Major Rivera, your greetings. Final message po, Major. Final message po, let's do a act of life so that by donation po, we can save others, and more power to Red Cross. Thank you po. Thank you. Yes. Yes po. I hope that every month is Valentine's month, no? Hindi lang po every Valentine's month po tayo nagdo-donate. Ang pangangailangan po ng dugo ay tuloy-tuloy. So you can donate po every 3 months. Tulungan po natin ang nangangailangan. Tulungan po natin ang Philippine Red Cross po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Major, pagpatuloy niyo po ang inyong pagbibigay ng dugo at pagtulong sa Philippine Red Cross. Thank you very much, Governor. Yes. Ayan, thank you. At para sa inyo, sa mga nanood sa atin, palagi kong binabasa yung prayer for the nation. Lord, let me be the change I want to see, to do with strength and wisdom all that needs to be done and become the hope that I can be. Set me free from my fears and hesitations. Grant me the courage and humility. Fill me with spirit to face the challenge and start the change I long to see. Even if I'm not the light, I can be the spark in faith, service, and communion. Let us start the change we want to see, the change that begins in me. Mag-donate po tayo, magbigay tayo ng buhay sa mga ibang nating kasamahan, pamilya at mga kamag-anak Yes. at sa taong bayan. Maraming salamat. At yan na po ang ating programa Kalinga Hatid ng Red Cross sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ngayong ika-9 ng Pebrero. At syempre nagpapasalamat tayo sa mga bisita po natin, si Major Richard Rivera at syempre si Dr. Christy Monina Nalupta. Maraming salamat po sa inyo, Doc, sa inyong pagbibigay ng panahon at oras dito sa ating programa. Magda-20 taon na po tayo sa isang taon. At talaga nga namang tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng impormasyon at serbisyo sa publiko. Okay? At susunod na po ang programa, ang pagbabalita hatid po ni Sir Albert Sebastian. Hatid ko lang po itong meron lang po kaming breaking news dito sa Red Cross. Kasalukuyan po kaming nagkakandak ng ongoing rescue operation dyan sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa sa Palawan. Ito po ay epekto ng shear line. Malakas daw po ang pag-ulan at mayroong mga konting pagbaha dyan sa Puerto Princesa sa Palawan. Okay? Ayun na po. Ito po si Edison Enriquez. Sunod po ang pagbabalita ni Sir Albert Sebastian at kasunod ng programa ni Vance Fernandez. 4 na minuto bago mag 4:00 ng hapon. We know you're always on the go. Pero ang